Oktubre 2, 2025. Aba, 84 days before Christmas at 91 days before 2026 naman. Abay, 85 days bago ho ang Pasko eh. Nakakalungkot po talagang nangyari po iyon sa Cebu ha. Ang tinutukoy ko po ay yung magnitude 6.9 na lindol. Eh bago ko po i-update kayo sa pangyayaring iyan, ay babati ho muna ako ha. Samahan niyo ho ako hanggang alas 9. Ako po Jeff Caparas at kayo po ay nakatutok sa Spot Report kung saan una ang kaligtasan nyo. Eh doon nga po sa nangyaring lindol ha, may umakyat na po ha. Umakyat na po ang tala ng mga nasawi. Eh pinakamarami umakyat yung sa Bugo City oh, nasa 33 na. Eh yung huling usapan namin ng PIO ng Cebu ay nasa 30 pa lang yon at sinasabi niya ngay mukhang madadagdagan pa dahil nga doon sa mga isinasagawang mga search and retrieval pa eh. Landslide prone area din pala yun eh. Pati ho doon sa San Remigio ay 22 na. At sa Middelien ay nasa 11 at sa Tabugon ay nasa 5 at tig-isa ho sa Sogod at sa Tabuelan. Marami-rami ho ang mga apektadong mga pamilya. E siyempre ho, napabisita na ho ang ating Pangulo. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay nagpunta ho doon sa Bugo City. Abay nag-conduct ho siya ng aerial inspection siyempre. Tinignan ho yung lawak ng damage. Abay nakita ho yung mga collapse na mga bahay. Di ba? Doon sa mga area na mga naapektuhan, hindi ba? Tapos po nagpadala na rin po ng mga syempre financial assistance po ang ating Pangulo. Pero ito ho matindi Talagang doble kayod ho sa pagbalik ho ng supply ng kuryente. Pati yung ilang mga serbisyo ng tubig. Pati syempre yung mga pag-repair po sa mga ospital ay dali-dali ho yun di ba? Talaga naman po lahat ho tayo'y nabigla. Lahat ho tayo'y napailing. At lahat ho tayo'y pinag-isa. Nang syempre tayo nagpadala ng mga dasal, yung ating mga isipan ay napunta ho lahat doon sa Cebu, sa ating mga kababayan ho dyan sa Cebu.